Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Martes, ika-16 ng buwan ng Marso, taong 2021. At gaya po ng palagi nating paalala, talagang hindi tayo magsasawa dahil mataas na naman ang bilang ng mga COVID dito sa ating bansa. Tayo po ay magsuot palagian ng ating mga face mask at face shield. At kayo po ay mag-observe ng 2-meter distance pag kayo nasa labas. At maghugas ng inyong mga kamay with soap and water for 20 seconds. And don't forget to strengthen your immune system. And you do that by eating healthy foods, nutritious foods, which means vegetables, fruits, drink a lot of water, a lot of juices, do exercises in the morning on a regular basis, and be sure you have sleep of at least 8 hours a day. Meanwhile, alam niyo po ba itong, dahil nga, di ba, binabanggit natin palagi sa inyo na talagang tumitindi yung bilang ng COVID cases. Eh, ang projection niya, biro niyo, baka at the end of the month, may 14,000 tayo. My God. This is very alarming and very unfortunate because hindi naman kailangan, pwede naman nakaya nga natin, di ba, na-contain na natin to and we were able to do that by just following strictly the minimum health protocols. Di ba ginawa na nga natin yan? Kaya kailangan tayo ay mag-ingat. Pati pala yung ating kasama sa cabinet member, Secretary Roque, nagka-positive na rin. Secretary Roque, baka naman nakalingat ka dyan sa face mask mo, ha? Kaya, nako, maging lesson sa lahat yan. Ako, kita nyo, pati nga dito sa pag-taping natin, naka-maskara tayo initially, tsaka naka-face shield, kaya lang, complaining naman yung iba. So, pinagbigyan natin. Ang naging na lang, yung mga kasama natin doon, sila lahat naka-face mask, naka-face shield. Saka malayo tayo sa kanila, mga ilang metro ba ito. Must be 5 meters away. So anyway, sabi ko ng Okta Research, baka maging 20,000 a day ito sa gitna ng Abril. Oh my God, hindi po pwede yung mangyari ito. Maniwala kayo. Tayo lang ang mahihirapan dito. Balik na naman tayo sa problema natin na walang trabaho. Kaganda-ganda nakakabalik na sa trabaho. Kaganda-gandang pati yung negosyo natin ay babalik ng dahan-dahan. Yung mga restaurants, bukas na uli. Yung mga resorts, bukas na uli. Yung mga dine-in, mga events, at least 50% pwede na. Wala. Magkakaproblema na naman tayo nito. Kaya tingnan nyo, yung sa Tondo, meron ng mga nila-lockdown doon, mga barabarangay. Wag na nating paabutin to na umabot sa kalakaran na mapipwersa na naman tayong mas grabe ang stringent ang gagawin natin sa mga quarantine natin, sa mga community quarantine. Hindi dapat natin mahayaan na ito po ay pumailan lang na naman. Katunayan, sabi ng Okta Research, hindi naman ganito karami. Nung mga unang Marso, Abril, Mayo, hindi naman ganito kadami. Ngayon, umabot na tayo ng 7,000 sa isang araw. Kailangan pababain po natin to. Otherwise, yung kanilang projection na 20,000, baka abutin ho natin yon. Pagkatapos, yan ang mga kritiko, kung ano naman sasabihin. Sabihin naman na, lockdown tayo. Pag nag-lockdown naman, reklamo na naman sila. Bakit tayo nag-lockdown? Pero, paulit-ulit ko po sasabihin siya, we don't need a lockdown. We don't need even a vaccine kung sa totoo lang. Kung tayo lang ay susundin lang natin yung minimum health protocols, talaga hindi naman iubra. Tinan nyo, New Zealand,
Vietnam and Taipei, anong ginawa nila? Nag-lockdown ba sila? Hindi. Bakit na-contain nila ang virus? Simple. Naging stricto sila sa pagsuot ng mask, paghuhugas ng kamay, pag-observe ng social distance, at saka pagsuot ng face shield. Ganun lang ko kasimple. Ba't di natin kayang gawin yan? In fact, hinaya na nga ho natin. Hindi ba? Napabagsak na natin to 3 months ago. Bagsak na yan Napapatag na natin Wala nang, yung kurbada, wala. Straight. Kung baga, parang dun sa loob ng operasyon, di ba? Yung machine doon, pag dire-diretso yung ganyan, patay ka na. Ganun ginawa natin sa coronavirus, napapatag na natin Pinapatay na nga natin ngayon wala, eto, ganun na naman buhay na naman. Ay, nako. Kailangan talaga, gaya ng sinasabi ko sa inyo, kailangan tayo ay hindi dapat maging bilanggo ng coronavirus. We have to live with it. Yan din ang sinasabi ngayon ni Secretary Galvez Jr. Kailangan ng mga kababayan natin, you have to learn how to live with the virus rather than babalik natin sa lockdown. Mahirap po yan. Ay, nako. Kaya si Presidente Duterte, di ba sabi niya, I'm treading between the devil and the deep blue sea. Tinitingnan ko kung luluwagan ko, luluwag din naman yung pagdami. Pag-istriktuhan ko, bababa ang bilang, pero problema naman tayo sa pangkalakalan natin, ekonomiya natin. Kaya ginagawa ho natin ang paraan batay sa siyensya, yan ang galaw natin. Biro nyo nung March 13, kailan ba March 13? Kahapon? O isang araw? Biro nyo, 5,000 na tayo. Sus Marios. Abutin ho tayo ng ilan na ba ang COVID case natin? 616,000 plus. At ito, umaakyat habang dumadami naman yung variants. But whether these are variants from UK, from Africa, o kahit yung galing pa sa planetang Mars, isa lang ang solusyon dyan, mag-mask, mag-face shield, mag-distansya, maghugas ng kamay. Yun lang naman Mag-gargle kayo. May nabasa na naman ako. Tama yung mga sinasabi na gargle with salt and water o kaya yung pinapang-gargle nyo pagkakagaling nyo sa labas. Lahat po yan Kaya alam po ninyo, kaya sundin na lang po natin kung ano yung sinasabi ng administrasyon at ng pamahalaan at mga doktor po natin, gawin na po natin. Otherwise, maniwala kayo talagang tataas ang bilang ng mga COVID cases dito sa ating bansa at magkakaroon tayo ng malaking problema. Yan po ang palagi nating tandaan. Ito naman si Francis, pasok ka naman, pasok. Kaya naman pala, sabi niya kanina, napanood ko siya kay Karen re-electionista raw siya at yun daw ang kanyang plano. Kaya pala sinasawsawan mo lahat ng mga issue, binabanata mo ang pamahalaan para palagi ka nasa dyaryo. Para nga naman maging politically relevant ka. Ito ka na naman. Sinasabi mo na magkaroon ng granular local lockdown. Senior Francis, Kiko, matagal na yung nasa plano. In fact, ginagawa na nga yan ng mga local officials They're already doing that. You don't even have, ang problema sa inyo, tinuturuan nyo yung pamahalaan, dati na nga ginagawa yan. Gusto niyo lang bang makarating sa dyaryo, makarating sa news, kahit na alam nyo nang ginagawa na yan, nagbibigay kayo ng, like for instance, kanina narinig ka, dapat yan si Presidente mag-declare ng state of emergency. Ang problema sa iyo, don't teach this President, he knows better than you do. Kaya nga naging Presidente ito magaling Hindi ba? Alam niya ang gagawin niya. At lahat ng mga galaw niya, mula pa nung naupo yan, palaging tamang-tama sa pagtugon sa kung anumang kalakaran na hinaharap ng ating bansa. Okay nga mga galaw niya. Kayo lang naman ang mga pasaway. Ginugulo nyo. Sinisiraan nyo pa.
Hirap na nga yung tao eh. Pinalalabas nyo pang walang ginagawa. Ay, nako talaga naman. Anthony Pangilinan, turuan mo yung nakakatanda mong kapatid. Ayaw mo naman kasing gumalaw. Kaya ayan, pamali-mali mga sinasabi niya. Sabi niya, oh, para na naman tayong March 2020 all over again. Alam mo, Kiko, oh, ito ha. Anong ibig mo sabihin? Dahil ang pamala na may kasalanan. Kasalanan natin, mga mamamayan, pag nag-increase ang bilang. Kasi nga, complacent tayo, hindi tayo sumusunod sa protocols. Di ba sabi ko sa inyo, kahapon lang, papunta ako dito eh. Marami ang naka-face mask na nakababa. Marami naka-face shield na nakataas. O kanina na naman, ganon din na naman nakakita ko. Eh talagang walang tigil eh. Kailangan talagang disiplina. Kailangan alam po natin na napakalaga na bigyan natin ng sandata laban dito sa COVID. Tayo ang mga sundalo eh. Tayo ang mga sundalo, pero tayo rin yung kalaban. Can you imagine that? We are the carriers, so that make us the enemies. And yet, we can control this enemy. In other words, tayo rin yung soldiers. Oh, yun, that's a very unique situation. Where the enemy is the same soldier that will kill the enemy. Hindi po ba? Ay, nako. O kaya ikaw, Senador Pangilinan, Senador Joel, pwede ba? Tumulong na lang kayo. Manawagan na lang kayo na mga kababayan, pwede po ba magsuot kayo ng maskara, ng face shield, magugas ng kamay, magdistansya, ganun na lang ang panawagan nyo. Huwag na kayong maraming kung anong pinagsasabi nyo. Dinadagdagan nyo lang ang kagulumihanan at pangamba ng taong bayan sa ginagawa nyo. Ano pa? Ano pa ba susunod natin? Parang nakakasawa na kasing paulit-ulit na lang. O kagaya nito, mga korpyo-korpyo na naman. Ano sinasabi nitong si Kiko na naman? Sabi niya, kailangan ng mating bayan ang science-based public health protocol solutions, not ineffective militaristic authoritarian edicts. Tamo ikaw kung magsalita ka. Eh lahat nga ng ating galaw ay batay nga sa siyensya eh. Yung sinasabi mong military, police, yun ay nagpapatupad nga ng health protocols na ginawa natin based on science. Sino ba magpapatupad nun? Ikaw? Jesus Mariose. Ano ba yan? Where is your common sense? Parang wala. Kailangan mag-smile ka na lang dito. Smile though your heart is aching. Oh, ito naman si Ping. Ano na naman Ping? Ito, re-electionista rin kasi ito. Ano ba naman? Sabi niya, yung pamala naman, maging bukas naman kayo sa kritisismo. Sus Mariosep naman, Senator Ping, wala namang problema yan sa kritisismo. Ang ayaw ng pamala, yung kritisismo nyo, wala sa lugar. Halimbawa, sasabihin mo, ang bagal ng roll-out naman, ba't naman hindi babagal? Wala namang i-roll out. O, sige nga. Tapos, pag tinawag ang pansin nyo, nagre-react kayo. Di ba? Sasabihin nyo, may korupsyon. Paano may korupsyon? Hindi nga, wala nga tayong hawak ng pera. Babayaran mismo ng inutangan natin eh. Sasabihin niya, namimili. Ano ba namimili? Kulang nga eh. Kaya nga, 7 na kinausap natin. Kita mo, ang dumating yung mga libre na ayaw nyo sa China. Inya, China ngayon ang nagpadala sa atin ng libreng Sinovac. Yan ang problema sa inyo. Just to be politically relevant, you keep on harping, dishing out mga kritisismo na walang batayan. Tapos, when we call your attention, sasabihin nyo, dapat kayo open sa criticism. Sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon wala akong naririnig kahit na isa sa inyo.
na manawagan, pwede po ba tayo ay magsuot ng mask? Pwede po ba magsuot tayo ng face shield? Tayo yung hygiene po natin personal, wash our hands, observe social distancing. Ngayon, hindi ko naririnig sa inyo yan. Kung hindi yan naririnig ko sa inyo, puro pula. Ganon. Nagmumungkahi na dati nang ginagawa. Yan ang problema. Ay. Mabuti pa itong sila Joey Concepcion. Ito ang mga tunay. Yung mga nandiyan sa pribado. They help the government. They create programs for the government, helping with the government, partnering with the government, pagkuha ng bakuna, pag-roll out ng bakuna, pagkuha ng ayuda, pag-distribute ng ayuda, yun ang gagawin nyo. At walang pang-media yan, ha? Hindi nagmi-media yung mga yan. Hindi po ba? Nalalaman na lang ng media at inilalabas ng media. Pero hindi sila nagdadala, kagaya ng mga, alam nyo na kung sino. Anyway, ano pang sinasabi? Talaga namang, ganito ha. Sa totoo lang, yung pong ginagawa nating mga dati yung dating stringent protocols, yung quarantine, yun ay ginawa natin to save lives, and we indeed save lives. Yan naman ang katotohanan niya. Kung hindi tayo nag-lockdown, naging very strict, walang sinabi yung how many cases na, 516, 616, baka milyon-milyon na yun at marami nang namatay sa atin. Pero dahil nga naging stricto tayo, because based on science nga tayo, gumagalaw tayo kung ano lang sinasabi ng mga scientifico natin, mga doktor. Ito naman mga oposisyon, mga kritiko, wala nang iningay, kundi, bakit yung IATF, punong-puno ng militar, sus Mariosep, kayo talaga. Yung IATF, nandyan nga, bago nga kumilos dyan sa loob ng IATF, pinapakinggan muna yung mga scientists. Nagpipresent sila ng programa nila, tapos nagkakaroon na ngayon ng debate. And palagi naman, kung ano yung rekomendasyon nila, yun naman ang nire-rekomenda ng IATF kay Presidente Duterte. At si Presidente Duterte naman, dahil he really believes in science, pinatutupad niya naman yung rekomendasyon. Yun ang katotohanan dyan. O kaya, ano ba ang science-based? The science-based is, when the vaccines come in, we have to prioritize certain groups of people. So, ang sabi ng mga scientists, unahin natin yung mga frontliners. Kasi sila ang naririyan, humaharap sa mga may sakit. Sila ang tatamaan kagad. Kaya bakunahan na natin yan. Kaya yun nga ang binabakuna natin. Sino pa? Sabi nila, yung mga senior citizens, isunod natin yan. Lalo na yung may mga underlying illnesses. Depende pa yan, depende. Kasi yung Sinovac, hindi pa pwede doon sa mga edad 70 paakyat. Hanggang lang sila Hindi lang 70, 60, hindi pa pwede. Hanggang 59 lang nga. And then, sabi nila, sunod natin ng mga pulis at mga militar kasi yan ang palaging umiikot, nagpapatupad. Bakunahan din natin yan. Hindi ba? Yan ang science-based. Ngayon, pag sinabi naman po nila na itong bakuna, kailangan makarating doon sa lahat ng nangangailangan. Unahin natin yung mga lugar na maraming may sakit. Kaya, di ba, ang programa natin, kaya nga tinawag na National Rollout Program. We have to study kung saan natin dadali ng bakuna, how to bring it there, na hindi masisira yung mga bakuna natin. Kasi alam niyo po, yung bakuna natin, merong requirement Kailangan malamig. Depende pa sa temperatura kailangan nila. Merong ordinaryong refrigerator na temperature. Meron namang ubod ng lamig, gaya ng Pfizer. Pero itong Sinovac, hindi masyado. But then, even that,
Alam niyo po, kahit na yung sinasabi nilang Sinovac and AstraZeneca na pang-ordinaryong refrigerator lang lamig, kailangan yan mula sa pagdating dito, nandun yan sa loob ng ganong kalamig na temperatura. Hindi po pwede from the time na dumating yan, tapos dadali mo kung saan, pagkatapos pagdating doon sa arrival area, ilalabas mo. Tapos wala nang lamig. Habang nagbabakuna ka, may problema kayo doon. Sigurado, masisira yung wala nang. Kung hindi man masira, hindi na effective. Kailangan, kukunin mo rin doon sa refrigerated na lugar. Kung yung lalagyan na may ice cube, yun. Hindi pa pwedeng ilalagay mo lang niya sa isang lamesa habang nagbabakuna ka doon. Meanwhile, edi wala yung temperatura mo. Yan ang dapat pag-aralan natin. At yun ang gagawin at ginagawa ng DOH at nung mga involved dyan sa rollout. Ito naman, ayan, ulitin ko na naman. Pati pala itong si BP Lenny, kasama rin doon sa nananawagan. Nagre-reklamo, kailangan bilisan natin ang pagbibigay ng bakuna. At BP Lenny, wala pa nga na paano mo mapapabilisan? Kukunti pa lang nga dumating Yun lang nga, naubos na nga, 90% na nga naibigay natin 10% na lang Naghihintay tayo ng mga susunod na darating. Antayin natin yon. Pag dumating na yon, mas mabilis, mas dadami. Huwag ka na sumama doon sa naman. Paano na ba yan? Paano na kita ipagtatanggol niya? Pamali-mali naman sinasabi mo Sabi ni Secretary Galvez, makinig po kasi kayo doon sa mga involved, sa Secretary Duque. Tayo ay kumpiyansado o kumbaga may tiwala tayo na yung 70% na target natin para makakuha tayo ng herd immunity tinatawag. Yung babakunahan natin 70 million Filipinos. Yun ang target natin Yun ang strategy ng gobyerno. Yan aabutin po natin yan. Kaya lang, ang problema nga, hindi nga pa dumarating. Katunayan, sinasabi nga nila, alam niyo ba na 90% na nung 1 milyong doses na dumating dito, ang na-deploy na natin, na ibahagi natin sa buong kapuluan. At ang pamahalaan is on track na pinatutupad yung immunization program. At tayo ay naniniwala na aabutin natin yon. Kailan? Pagdating ng mga bakuna, dadami, babakunahan mo. Kasi meron may supply. Ang problema nga, walang supply pa kapoy. Sabi nga sa Bisaya, kapoy. Sa Bicol naman, pagal. Nakakapagal magpara diskusyon sa Indo. Anyway, ano naman to? Ito naman si kaibigan Senador Ping. Pinasukan mo na naman. Sabi ni Senador Ping, yung Go Duterte tandem na yan. Parang lumalabas dyan. Yung politika sa Davao, pinalalaki ninyo, pinalalawak nyo. Ano namang masama doon? Sige na nga, pagpalagay na natin. Kasi sinasabi niya, mga taga-ron yung, nandun si Mayor Sara, taga-ron. Kung Sara Duterte, Digong Duterte, parehong taga Davao, taga Mindanao. Kung Bongo naman Duterte, taga Davao. Ano namang masama doon? Alam po ninyo. Hindi ako naniniwala doon sa kailangan may even distribution. Ayon, alam nyo, pag ganun ang takbo ng utak po natin, regionalistic tayo noon. Kung porket tayo taga Bicol, taga Bisaya, ang interes lamang ng Bisaya o ng Bicol o ng Mindanao. Hindi po dapat ganoon. All of us are Filipinos. And for every Filipino, that Filipino must be nationalistic and should be in their hearts and in their minds, ang iisipin nila yung interes ng bansa ng bawat isa. Kahit saan kang taga-ron ka man. Whether taga Davao ka, taga Cavite ka, pareho ni Senador Ping, o taga Bicol ka, na kung saan ako nanggaling o pinanganak.
regardless, it doesn't matter. What matters most is your heart and your mind para sa kababayan natin. Kung ano yung dinidikta ng saligang batas sa mga pamahalaang opisyales. Kasi isa lang naman noon sinasabi ng saligang batas. Ano? Sabi ng saligang batas, ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay ano? Pagsilbihan nyo at bigyan ng proteksyon ang sambayan ng Pilipino. O edi yun din ang tungkulin ng lahat ng opisyales ng pamahalaan. Kasi yung pamahalaan as an entity, abstract yun. Kailangan may tao na bubuo ng pamahalaan. Tayo yung mga manggagawa sa gobyerno, tayo magpapatupad nun. Which means, our job is to serve and to protect. So regardless of wherever you come from, Senador Ping, kailangan iyon ang ating panuntunan, serbisyo at bigyan ng proteksyon ang sambayan ng Pilipino. Ganun lang po kasimple yun. Ano naman tong away ni Manny Pacquiao at ni Al-Cusi, Secretary Al-Cusi. Tingnan nga natin. Ang tinutukoy yun ni Senador Manny Pacquiao. Kasi nung isang araw, hindi po ba, binabalita natin sa inyo. Pinakita nga natin sa dyaryo na mayroong resolusyon yung mga miyembro ng PDP laban na hinihikayat si Presidente Duterte na tumakbong Vice Presidente. Nag-react ngayon si Senator Manny sapagkat sabi niya, hindi ko alam to. You're working behind my back. Bakit ganyan? Hinahati ninyo ang partido. Kaya nagpadala siya ng presser. Hindi ko alam kung tumawag siya ng press conference o nag-issue lang siya ng statement. Pero sabi niya, itong resolution na ito, hindi ito sanction ng partido. Kailangan ang unahin natin yung COVID-19 at suportado natin ang programang pambakuna ng pamahalaan. Kaya sabi niya, ito'y patungkol kay Secretary Al-Cusi. Gusto lang nating linawin na ang partido ay sumasang-ayon kami sa panawagan ng ating Pangulo na huwag munang politika ang pag-usapan, kundi ang pagtulong sa mga kababayan natin. Especially yung usaping bakuna sa ating bansa. Yan muna ang atupagan natin. At sinamahan naman siya ni Senador Aquilino Pimentel na ito'y dating presidente at ngayon Executive Vice Chairman. Kasi ang presidente po ngayon, si Senador Manny Pacquiao. At ang chairman naman ay si Presidente Duterte. So madalit sabi, nagbabala siya kay Energy Secretary Alfonso Cusi na sangayon sa balita, nagpunta siya sa Cebu at nagkukonsulta siya sa mga PDP Laban members kaugnay sa resolusyon. At ang babala ni Senador Pacquiao, wag mong hatiin ang mga partido. Ang sagot naman ni Secretary Al-Cusi, teka muna, hindi ko pakulo yan. Yan ay pinag-uusapan ng mga miyembro at sila mismo on their own, sila'y lumika ng resolusyon na umiikot ngayon at pinipirma ng mga miyembro na hinihikayat ang Vice President, na ang Presidente na maging Vice Presidente. Ang tanong ko naman po sa inyo, mawalang galang naman kay Senador Manny at Senador Pimentel, wala naman sigurong masama na yung mga miyembro ng isang partido hikayatin ang Presidente on their own as members of the party. Kahit na hindi opisyal yung kanilang panghihikayat kay Presidente, that's part of freedom of expression and of speech. Hindi po ba? Bakit mo naman pipigilan yung mga yan? O edi, sabi nga ni Secretary Al-Cusi, resolution lang yan, umiikot. Nasa sa inyo yan, kung pipirma nyo o hindi. Kung gusto nyo o ayaw nyo. Kasi ang gusto lang naman ni Secretary Al at ng mga pumirma doon, gusto namin may continuity. At ang feeling nila, kailangan, kung ano man tandem niya, whether it's Sara ang presidente o si Senador Bongo, kailangan ng Vice Presidente si Presidente Duterte. Di ba? Para may continuity nga naman. Ako naman, maliban pa dyan, di ba sabi ko sa inyo,
Hindi ba, hinahamon po natin lahat ng mga kontra. Yun lang mga kontra. Yung mga ayaw kay Presidente. Yung mga hindi naniniwala sa kanyang uri ng panunungkulan. Lumaban kayo sa Panguluhan. Run for the presidency. At si Presidente Duterte, hinihikayat nga ng lahat. At tayong nauna, kasama si Pastor Kibuloy, na tumakbong Vice Presidente, upang maliban pa doon sa continuity. Sa akin po, ito yung akin dyan. Let us have this election as a performance test of this President. Kasi nga, yung mga oposisyon, mga kritiko, kung siraan si Presidente, ganun-ganun na lang. O sige, tumakbo na kayo. Magsama-sama na kayo. Tingnan natin. Kung manalo si Presidente Duterte bilang Vice Presidente, yun, sampal po sa inyo yun. Makikita na natin ang pagsasalita ng taong bayan. Hindi po ba? Kaya, sige, magkaalaman na. At saka alam po ninyo, hindi nyo naman mapipigilan ng pag-uusap sa politika. Araw-araw politika pinag-uusapan. But it doesn't mean na hindi tayo pwedeng gumalaw. Gumagalaw naman ang gobyerno. Kahit nga kayo dyan sa oposisyon, siguro, on your own, meron din kayong ginagawa para tugunan ang mga problema na nilikha nitong pandemya sa inyong sarili-sariling mga bahay. Pero, it doesn't deprive you from talking among yourselves about political happenings or politics. Natural lang yan. Kung baga, nagkikwentuhan lang naman kayo. Nag-iisip kayo, sino kaya maganda? Hindi ibig sabihin, nandun na yung focus nyo, concentration. Hindi yung ganoon. Kayo naman. Bagay, para lang mapag-usapan, banatan yung gobyerno. Hindi mo ba? Anyway, teka muna. Inom muna tayo ng salabat. Alright, puntahan naman po natin meron namang isang kontrobersya rito Noong isang araw, meron nung nag-text sa atin, I think a Manila Times reporter, asking a reaction dun sa ginawa ng chief ng intelligence sa Calbayog, yung PNP. Kasi meron daw request ang PNP na bigyan ng hukuman dyan sa Calbayog City yung mga abogadong kumakatawan sa mga progressive left-leaning organizations. Ang reaction natin, teka muna, ginamit mo ka ako PNP, ibig sabihin, official. Padala mo nga ako yung letter na sinasabi. So pinadalahan, nakapirma naman yung chief lamang ng intelligence. So what I did, pinoward ko kay PNP Chief Sinas. Hindi niya pa alam nun. Kasi 3 days ago pa ito Sabi ko, anong reaction mo dito? Ito ba, authorize mo? Aba, sumagot ko ka, no. Sabi niya, in fact, sabi niya, I'm ordering the relief of that intelligence chief na yan. Mali yan. Yan naman pala ka ako kaya itong si General, sino pa nga yung isang general natin? In-order kagad yung relief. Si Lizar, General Lizar, in-order niya yung relief kagad nung intelligence chief. Ano ba pangalan ng intelligence chief na yan? Si Coronel yun Coronel, what's his name now? Hindi natin anyway. So, kumaga, ayun, si Coronel, Police Lieutenant Fernando Calabria Jr. Madalit sabi, unauthorized, mali kasi
Parang pinalalabas mo, hinahanap mo yung mga abogado. Eh bakit naman? Eh kami mga abogado. Nag-aabogado lang kami doon sa mga kliyente na lumalapit sa amin. Wala kaming pakialam kung ano ang kanilang political affiliations, kung ano man sila. Kay komunista sila, kay ano pa man sila. Eh kung lumapit ka at kailangan mo ng tulong ng aming pagka-abogado, eh meron naman kaming sinumpaan na dapat tulungan namin yung mga lalapit sa amin. Yun ang aming tungkulin. So mali yun. Kaya ang problema nga, yung mali ng isa, dahil pulis siya, magiging kamalian ng buong police organization. Na hindi totoo po yan. So, ako na magsasabi sa inyo, hindi papayag si Presidente Duterte na yung mga pulis gagamitin ang kanilang pwesto upang labagin ang karapatang pangtao ng sino man, anuman ang iyong political orientation. Stricto doon si Presidente. Pero siyempre, dahil nailabas, ayan na, umulan na naman, umulan na naman ng mga batikos, ng mga kritisismo, yung mga kongresista dyan saan ba yan? Bayan, kung ano-ano pa, lahat, pati yung Human Rights Commission, nako, kayo naman. Yun galaw lamang ng isang pulis na sa tingin ko, hindi ginagamit ang kanyang sentido komon. Hindi nag-aaral. At hindi muna nagtatanong. Akala niya siguro matutuwa yung kanyang mga superior sa ginawa niya. Saka, it's about time na i-educate natin kayo. Yung mga lawyers, huwag niyong gagalawin. Trabaho lang nila yun. Maliban na lang. Ito yung pasubali. Maliban kung meron kayong ebidensya na hindi lang lawyering ang ginagawa nila, kung hindi talagang kasama sila sa pagbagsak ng pamalan. That's otra cosa. That's a different story. Yun, pwede yun. Saka i-demanda nyo. Hindi pa pwede yung sisiraan nyo. Demanda nyo pag may ebidensya kayo. Hindi po ba? Yan ang dapat na diskarte dyan. Kaya hindi ko totoo na itong sinasabi ni Congressman Castro. Sino nga ba ito si Congressman Castro? Ano bang nito? Ano bang nire-represent nito? Yung ACT, yung party list. Ito naman, di ba sabi ni Joe Masason, yung party list, kasama yan sa kanilang legal front. Sinasabi niya, na yun daw modus operandi kung makapagsalita ka Castro, Mr. Castro, hindi modus operandi. Pag sinabi mong MO, modus operandi, lahat ng police station sa buong Pilipinas merong request sa hukuman na ibigay ang listahan ng mga abogadong may hawak ng mga kaso ng mga rebelde o kaya naman mga tinatawag na left-leaning organizations. Wala namang gano'n. That's one isolated case. Kaya mali na kagad yung predicate mo. It's not a modus operandi or a standard operating procedure. At mali yung sinasabi mo na yung ginawa ni Police Lieutenant Calabria merong blessings ang PNP leadership at ang pinaka-chief ng buong bansa na si Pangulong Duterte. Saliwa naman yung logic mo. Wala, ano ka ba? Ano bang logic yan? Kongresista ka pa naman. Sus Maria Josep. Pati tuloy itong IBP. Siyempre, you cannot also blame them kasi nakita nila yung letter Sinasabi nila, dapat imbestigahan. Naimbestigahan na. Na-relieve na nga Tinanggal na nga kagad sa pwesto Huwag ko kayong mag-alala. Hindi ko natin hahayaan ang otoridad na gumawa ng isang bagay na labag sa saligang batas, labag sa batas, labag sa regulasyon, labag sa internal
na pamamalakad ng organisasyon nila. Wala ho yan sa PNP. At kung sila ay lumabag, hindi lamang relief. Kung ikaw lumabag sa karapatang pangtao, kasama yon, demanda ka. Hindi po ba? Kaya wag ko kayo maalarma. Yun ano lang yon. Isa lang yun. Hindi, unang-una, wala namang kasaysayan na merong ganon, maliban dito. At wala akong susunod na ganyan. Pero tama yung kritisismo ninyo, na mali. Pero yung sasabihin yung ito ay may sanction ng national government, ng presidente, ng PNP chief, mali kayo doon. Kaya kita mo pati si Secretary Maynard Guevara, talagang labag siya. Katunayan tayo, meron ding payag dyan mali talaga yan. That's a violation of the rights ng mga abogado. Kailangan yung mga abogado, dapat nga aalagaan po natin. Pero, teka muna, hindi naman totoo rin na yung pong mga pinapatay na abogado, kaya yung pinapatay dahil sila ay nag-abogado doon sa mga sinasabing pinaghihinalaan na mga kasapi sa CPP-NPA at itong United Front na tinatawag. Sapagkat hanggat hindi po natin napapatunayan, hindi natin naiimbestigahan na yun nga ang dahilan, wag po tayo manghusga kasi alam nyo, ang mga abogado, tao rin yan. Ibig sabihin, hindi ka kailangan maging abogado, maging periodista, maging opisyal sa gobyerno para magkaroon ka ng personal na atraso na magiging sanhi ng pagkagalit ng kaaway mo at pagpaplanuhan kang patayin o sirain. Di po ba? Meron marami ng kasaysayan na ganyan. Sabi nila, human rights lawyer, yung pala, kaya pinatay dahil merong personal na kaalitan. May personal na atraso sa isang tao o sa isang grupo. Di ba? May mga ganyan merong abogado na unscrupulous na kinartahan lang yung mga kliyente nila. Kaya galit ang kliyente. Ayan. Kaya maging dahan-dahan din po tayo. Huwag tayong padalos-dalos. Kailangan imbestigahan po natin. Hindi kagaya di ba, si Ate BP Lenny na pulaan din natin, saka yung ibang senador. Lalo pa yung nakakulong. Dahil yung nagkaroon ng mga killings arising out of legitimate operations vis-a-vis the service of search warrant doon sa Calabarzon. Hindi ba ang banal kagad nila, this is a massacre. This is a murderous regime. Biro niyo, mga abogado ito I can understand yung hindi lawyers, pero abogado itong senadorang ito. Itong vice presidente, abogado rin. Magsasalita ka ng gano'n, saliwa. Mali. Mag-imbestiga muna bago ka magsalita ng gano'n. Kasi pag kayo ay nag-aakusa ng ganyan, nagtatanim kayo ng pagdududa sa mga naniniwala sa inyo at sa taong bayan na maaaring totoo yung inyong akusasyon. Hindi po ba? Kaya, dangan-dangan. Hindi po totoo, gaya ng sinasabi ni Senadora de Lima, na ang instigador daw or driving force sa ilalim daw ng mga nangyayaring karahasan at mga pagpatay si Presidente Duterte, just because si Presidente Duterte yung kanyang pananalita na tinatakot niya yung mga kriminal, yun daw ang nagmimitsa, nagbibigay inspirasyon, nag-i-encourage dun sa mga otoridad na pumatay. Hindi ba sinabi ko na sa inyo? Tandaan nyo yung unang SONA speech ni Presidente. Ano ba sabi niya noon?
I am declaring war against illegal drugs. Pero may pasubali siya eh. Those who will abuse their authority will have hell to pay. Yung mga lalabag dito sa aking digmaan laban sa droga, yung lalabag na mga otoridad, dadaling ko yung impyerno sa kanila. Mananagot sila. Hindi ako papayag. At yan nga ang ginagawa nila. And every time he says, patayin nyo, ang hirap sa inyo, ang inilalabas nyo lang, yung patayin ninyo. Pero yung previous to that statement, bago niya sinabi, sasabihin niya, pag merong armas, yung inuhuli nyo, o yung kalaban ng Estado, ay unahan nyo na barilin nyo, patayin nyo. Ayan, tanong, hindi po ba labag yan? Hindi. Ba't naman magiging labag yan? Walang una, ang sinasabi niya, yung isa, yung uhulihin nyo. Pangalawa, yung kalaban ng Estado. Sino bang kalaban ng Estado? Di mga komunista, mga terorista. Ang mga komunista, ano ba ang kanilang layunin? Pabagsakin ang gobyerno. Paano nila pabagsakin? Marami. Propaganda, ambush, lahat ng klase. Papatayin yung mga opisyales. O, ngayon, kung may dalang armas, alam mo na yun ang layunin. Bakit naman hahayaan mo na patayin ka? Kaya sabi ni Presidente, okay, magpauna. Barilin nyo na kung merong baril na hawak yan. Otra cosa naman kung may baril na nakasukbit lang, ibang usapan yan. Ayaw ni Presidente yan. O lalo na yung sumuko na, papatay mo, wala. Hindi uubra kay Presidente yan. Kaya hindi ho totoo. Si Presidente lang, ganun lang ang estilo ng kanyang pananalita. Pero, titingnan ho ninyo yung predicate na sinasabi niya. Kung baga, bago niya sabihin na patayin nyo, meron siya munang mga sinasabing kalakaran na magagawa nyo lang yung pagpatay kung present yung circumstances na sinasabi niya. Kasi even under the law, justifying ho yung pagpatay kung nanganganib ang inyong buhay. O, yan ho ang batas. Ang marching order ho palagi ni Presidente sa mga pulis, gawin nyo ang trabaho nyo. At kung sa trabaho nyo, halimbawa, talagang nakita nyo naman nanganganib ang buhay nyo, barilin nyo. At ako ang mananagot kung kayo i-demanda, ako na. Ako gusto nyo, ako magpakulong. Hindi pa pwedeng hahayaan yung mga sarili nyong tatanggalin kayong bangkay at ang mananalo yung mga kalaban ng Estado. Yun. Meanwhile, yung pong UNESCO, yung United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, kinikilala po nila ang ating bansa sa significant progress na ginagawa nito upang bigyan proteksyon ng mga periodista natin. At ito ay isang validation o pagkilala sa Administrasyong Duterte na ang ginagawa talaga nito, pinatutupad ang press freedom o ang kalayaan ng pagpapahayag sa bansa. Kaya kahit na si Secretary Martin Andana, sabi niya, okay itong sinabi ng UNESCO, pinapakita lamang na talagang meron tayong progress sa pagtatanggol sa mga periodista natin. Yung pong UNESCO report kasi, ini-emphasize nila na talagang ang ating bansa ay lumikha ng mga mehora upang mahinto, ma-prevent, masawata yung pong mga krimen na laban sa periodista at mga media workers natin. Yun talagang ginawa po ni Presidente Duterte yun. Kasi ayaw niya rin na yung mga periodista, kahit na kritiko sa kanya, kahit na mga critical, ayaw niya na ito'y papatayin mo o kaya
ilalagay mo sa panganib ang kanilang buhay. Eh nakita niyo naman, di ba? Marami na periodista, politiko, ang naninira sa katauhan ni Presidente Duterte. Tinatawag siyang kriminal, murderer. Tinatawag siya na magnanakaw, plunderer, lahat eh. Pero nakita niyo ba na idinimanda niya? Wala. Pinapabayaan niya lang. Kasi kasama ko yun sa freedom of expression. Okay lang lahat po yan. Sabihin niyo na, gusto niyo, magplano kayo na patayin. Alam niyo, magplano kayong patayin ng presidente, hindi o crime yun. Kasi nagpaplano, nag-iisip pa lang kayo. But, the moment you perform acts towards the completion of that plan to kill, you cross the line. Pasok na yan sa krimen. Pwede na kayong idemanda at ipakulong. Anyway, ilang minuto pa ba tayo? Parang nauuhaw na naman tayo. Huling break ho. Inom tayo muna ng salabat. O yan lang ang last natin. Ito si Broderick. Meron pa ba tayong mainit na tubig? Sir, wala na po kasi yung water ko po yan, sir. Dito, ang dami ng wala na tubig dyan. Yung flavored water na lang. Yung alin? Yung flavored water na lang. Nasabi ko po kayo sa Pambira to si Sandy. Walang tubig dito. Ang bagal tong bata natin. Sige. O, go na tayo. O, punta naman po natin itong si Obispo. Talaga naman itong si Obispo Bishop Pabilio. O, alam mo, Bishop, pinagdasal kita nung magka-COVID ka. Kaya kita mo naman, gumaling ka. Pero, hindi naman po pwede yung palagi kang ipinapayag. Alam ko na anti-administration ka. Pero dapat naman, yung mga payag mo, Bishop Broderick, yun namang may batayan. Like, anong bagong sinasabi mo? Itong war on drugs, yung digmaan sa droga ni Presidente Duterte, is utter failure. Bigo! Yan ang, kanina ba linya ito? Linya ito ni Ping Lacson eh. Sumama ka na rin doon, ha? Yun ang kanyang paglalarawan sa digmaang laban sa droga ni Presidente Duterte. Ano naman naging basis mo? Thousands were killed. Oo, talagang thousands were killed. 5,000. Hindi ko yung 30,000 na sinasabi ni Rappler, ha? Nakinagat naman ng mga foreign press. Yun yung 5,000. Yun ay resulta ng mga legitimate police operations. Na pag inaaresto nila, tumatakbo at siyempre, ayaw sila magpahuli. Mga armas ito eh. O, di may pagbarilan. O, di namamatay. Pero yung ibang sinasabing extrajudicial killings, which is being attributed to this president and this administration, mali po yun. Kasi nga, yung mga ilang libo, mahigit dun sa 5,000, na namamatay at napapatay, yun ay resulta ng away ng mga membro ng sindikato ng droga. Kakaroon sila, ulitin na naman natin, nagkakaroon sila ng unsihan ng laban sa teritoryo. Hindi nagkakabayaran. Nag-aagawa ng mga lugar nila. Hindi lang yon. Yung iba, yung nahuhuli, tinuturo sila. O di siyempre, papatayin ka niyan. Tinuturo mo sila. O siyempre, pag pinatay mo yung isang miyembro ng sindikato, aba yung pamilya nun, kaibigan nun, babalikan ka. O so, yan. Merong gera, internecine, strife between and among members of the drug syndicate. Yan ang po nangyayari dyan. Kaya, huwag mong sabihin na failure just because merong mga namatay. Bakit successful? O sige, ulitin po natin yung palagi nating sinasabi. Successful kasi, unang-una,
Hindi ho natin alam na ganun pala kadami, milyon ang involved sa illegal drugs. Whether sila ay gumagamit, whether sila ay nagbebenta, whether sila ang gumagawa ng mga droga, o whether sila nagpapapasok, the fact is, talagang marami pala, milyon. Kaya kita nyo nung mag-declare siya, ang daming sumuko, mga addicts. Ano pa nangyari? During the drug war, and even now, ang dami yung sinirang mga ginagawang mga pabrika ng mga droga. Diyan na lang sa Muntinlupa, di ba? Hindi ba yun isa sa mga malalaking lugar na kung saan nagkaroon ng malaking pabrika ng droga? O kaya nga, pati yun si Senadora De Lima, kaya nadamay siya kasi yung mga drug lords dyan, nagbigay ng pera sa kanya. Sang-ayon naman sa driver niya yun, tinanggap at binigay sa kanya para sa kampanya niya bilang senador. O, madalit sabi, yung pong mga nangyari during the drug war, marami ang nagawa ang gobyerno. Marami ang naaresto. Marami ang nadimanda. Marami ang napatay na mga lumalaman sa gobyerno. Marami ang nakalusot na droga pero nahuli. Anong ginagawa? Sinusunog na nila. Madalit sabi, you cannot say it's a failure. Just because na meron pa. Meron pa, pero hindi ibig sabihin failure. Hindi po ba? Bishop Baldrick. Sana tingnan nyo naman yung parting yun. Hindi lamang yung extrajudicial killings na hindi naman inisyatibo ng Estado, kung di galing din sa sindikato ng droga. Pero inabot na naman po tayo ng oras, so pansamantala, ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo, nagpapaalam hanggang bukas na muli, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, at nakikiusap po sa inyo, paulit-ulit, gaya ng pakiusap ni Presidente Duterte, na tayo po ay palaging magsuot ng ating mga face mask at ng ating face shield. Palagi po tayo maghuhugas ng ating mga kamay with soap and water for 20 seconds, thoroughly and efficiently, and please observe the social distance of 2 meters or 6 feet. Ganun din po, palakasin po natin ang ating mga katawan. Kumain tayo ng mga masustansyang pagkain, prutas, o kaya gulay, or both. Uminom mo tayo ng maraming tubig, mga juices. Tayo po ay mag-ehersisyo regular. Magpainit sa araw, vitamin D. Matulog po tayo ng tamang bilang, at least 8 hours a day. And when you sleep at night, at magising kayo sa umaga, huwag nyo naman po sanang kalimutan, tayo magpasalamat sa dakilang lumikha. Sino man o anuman ang pagkakakilala natin sa Kanya. At tayo po ay magpasalamat dahil po sa binigay na buhay sa atin, ang pagdudugtong ng buhay sa araw-araw, ganon din po ang pagbibigay ng biyaya na tinatamasa natin. At saka yung pag-aalalay po sa atin sa tahak ng daan tungo sa kaluwalhatian. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all.